Kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino po dito sa atin ang masayahin na kapag ka tumawa ay matatawa rin ang kanyang mga kasamahan? Na kapag ka masaya, masaya rin ang nararamdaman ng mga tao sa kanyang kapaligiran? O sino dito sa atin yung hindi marunong tumawa ng malakas, pero mas nananaig sa kanya yung kalungkutan at kapighatian, na kapag ka umiyak, ay nakakahawa rin, maiiyak ka na rin. Kapag ka nagaralgal na yung boses, nasira na yung tono ng kanyang pagsasalita, at talaga namang pumatak na ang luha, at talaga namang hindi na makontrol yung pag-iyak, iiyak na ng iiyak, para bagang ayaw ng huminto, dire-diretso na ang kanyang pag-iyak. Alam niyo po, ganun tayo kapag ka siguro excited tayong magkakasamang muli at makikita muli, kanyang-kanyang kwento, kanyang-kanyang bida, kanyang-kanyang pasikat at kanyang-kanyang pagpapatawa. Na para bang nagsalita pa yung isa, magsasalita rin yung isa, may pambato yung isa, eto na naman yung isa. Kaya yung tawa na nila ay walang humpay, na hindi na nga sila magkakasama, nagkahiwa-hiwalay na, nagpaalaman na, pero nakangiti ka pa, sapagkat damang-dama mo yung saya ng bawat isa. Maaring ganun din naman kapag ka mayroong kalungkutan o may pinagdadaanan, lalo na kapag ka may pumanaw na mahal sa buhay, hindi maiiwasan, lalo na kapag ka naisip mo na yung taong ito'y malapit sa iyo, mahal mo sa buhay, na yung taong ito hindi mo na makikita ulit, hindi mo na makakasama ulit, hindi mo na maririnig yung kanyang mga boses, para bagang ikaw ay nanghihinayang na sana marami pang pagkakataon na magkasama-sama at maging masaya, pero natuldukan na at natapos na. Na kapag kami umiyak na, ay maiyak ka naman talaga. Siguro ganoon tayo sa ating sariling pagkatao. We can influence people through our joys, and we can influence people through our sorrows. Sa kalungkutan man o sa kasiyahan. Pero ganun din kaya pagdating sa gawa ng kasamaan. Siguro meron tayong yung hanggang saan lamang. Alam mo kapag masama na yung ginagawa at hindi mo dapat ginagawa, hindi mo yon tutularan. Hindi mo yon susundan. Hindi totoo yung pagka nagsinungaling siya, pag nagsalita siya ng hindi masama, o kapag siya'y pumatay ng tao, pag siya'y nagnakaw, ay ganun din yung gagawin mo. Sapagkat magkakaiba tayo ng pag-unawa at pagkilala at maaring pagkikipag-ugnayan sa isa't isa. Maaring kung alam mong ito'y masama na at pagkakasala na, baka umatras ka na at baka hindi mo na sundin sila. Hindi po pwedeng sa lahat ng panahon ay kung ano yung damdamin niya ay magiging damdamin mo na rin, at kung ano yung nasa isip niya ay dapat yun din ang maging pag-iisip mo sa buhay mo. O kung kasamaan, paano naman kung kabanalan? No? Tayo ba yung taong we can influence people para magdasal, para magsimba, o para magpuri at magpasalamat sa Diyos at kumilala sa Kanya? Siguro may mga taong mailalapit mo sa Diyos, pero may mga taong meron ding distance na maaring kung ikaw ganoon kataas ang iyong damdamin sa iyong pananampalataya, may mga taong hanggang dito lamang ang pananampalataya. Pero po pwede rin tumaas yun, depende siguro sa sitwasyon o sa pangyayari sa buhay. When people experience yung pinaka-down na down nila sa buhay nila, and then they feel that God's presence is in their midst. Na alam nila na iyon ang pagkakataon na sila'y pinagagaang ng Diyos ang kanilang kalooban, at para bagang sila'y iniibsan anumang galit, anumang bigat, anumang kasalanan. Tunay nga na ang pagdating sa pananampalataya, maaaring iba-iba rin tayo ng pananaw, pero iisa lamang ang Diyos na ating sinasampalatayanan, at sana maramdaman natin lagi ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang pagliligtas, at ang Kanyang kabanalan. Kanina meron kaming mga sakristan na nagsuot ng sutana. 3 salita lamang yung sinabi ko sa kanila. Ang pagiging mababang loob, kapag ikaw ay nakasutana,
ang pagiging malinis sa labas at maging sa kalooban kapag ikaw ay nakasutana, at ang pagiging tapat sa Diyos. Hindi nagpapakitang tao, kundi maging totoo ang kanyang kalooban. At pagiging tapat at pagiging sumusunod at nakikinig sa utos ng Panginoon. At ito maaari hindi lamang pag nakasutana, kundi maging ikaw ay nasa harap ng altar o wala ka sa altar, maging ikaw ay nasa loob ng simbahan o wala ka sa loob ng simbahan, dapat taglay mo ang mga character, ang mga ugali, ang mga values, ang mga virtues na ito na sana'y maging angkin natin sa ating sariling pagkatao. Tunay nga na sa ating paglilingkod, sa ating pagsunod, pagkatiwalaan din tayo ng Diyos. Alam natin, hindi tayo perpekto, may pagkakamali, may pagkukulang, bumabagsak, naliligaw ng landas, nalalayo sa Panginoon, nawawalan ng pag-asa sa buhay dahil sa mga pagsubok na pinagdadaanan. Pero tunay nga na tayo pinagkakatiwalaan pa rin ng Diyos. Katulad ng sinabi niya, sa batong ito, Pedro, itatatag mo ang aking simbahan. Alam niyo, the reason bakit nasabi yun ng Panginoon, sapagkat nakilala siya ni Pedro. Sino ako ayon sa mga tao? At sabi ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang sa amin ay ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya yung naramdaman ni Jesus, kung gaano siya kakilala ni Pedro, ay natuwa ang kanyang damdamin. Kapag may mga taong nagpupuri sa iyo o sinasabi yung magaganda sa iyo, nag-a-appreciate sa iyo, matutuwa ka rin. No? Kaya siguro yung mga anak, kapag gustong humingi ng baon sa magulang para bigyan sila kaagad, pupurihin muna. No? Wow, mami, blooming ka ngayon na. No? Wow, daddy, parang maganda yung forma mo ngayon na. No? Yung pala may hihinging baon pagkatapos. At least, marunong mag-appreciate. No? Pero isang bagay na nakakataba ng puso, when we learn to appreciate people around us. Baka nakasanayan na natin mula sa umaga hanggang sa gabi, puro na lang tayo masama, negative ang lumalabas sa ating bibig. Negative din ang nakikita natin sa ating kapaligiran. At puro galit at sama ng loob at sigawan at alitan at hindi pagkakaunawaan. Kaya hindi good vibes yun. Kapag ganun na nangyari, parang mahirap. No? Kapag sa tahanan, sa bahay, walang kibuan, tahimik, parang mayroong namumuong hindi pagkakaunawaan o tampuhan, kumbaga, sa isa't isa. Gusto natin tayo rin ay maging kagalakan ng Diyos. Gusto natin tayo rin ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Gusto natin tayo ay laging nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos, sapagkat yun ay totoo. Sapagkat nakikita at nararamdaman natin na ang Diyos ay totoo para sa atin. At ang Diyos ay tunay nga na nagbibigay ng pagpapala at pagtitiwala sa ating buhay. Nawa tayo hindi maging simbahang bato na walang damdamin, na malayo sa kapwa para pagmalasakitan at mahalin, na parang bato na laging sarado, na para maging hindi dapat maging makasarili lamang, kundi maging bukas sa nangangailangan. Kundi tayo'y simbahang maging katulad ng isang bato na matatag sa pananampalataya at hindi matitinag, na kahit na maraming tukso, maraming pagsubok, ang pipiliin mo pa rin ay yung kabutihan at kabanalan. Mga minamahal na kapatid, nawa sa ating panalangin, sa ating pagninilay, tayo lagi ay tawagin ng Panginoon at sariwain natin ang ating pangako na siya lamang at tanging siya lamang ating paglilingkuran at sasampalatayanan, ating mamahalin at pakikinggan. Gabayan tayo lagi ng Panginoon upang tayo'y lagi niyang pagkatiwalaan at upang tayo'y laging sa Kanya'y kumilala at magmahal at maging karapat-dapat na makapasok sa Kanyang kaharian, sa kalawalhatian, sa buhay na walang hanggan. Amen.